Ang isang ina ay tiyak na pinaghihinalaang pasanin ang isa sa pinakamahalagang tungkulin sa ating buhay. Ang tungkulin ng isang ina ay nagsisimula sa pagiging buntis at pagpapanatili ng buhay ng tao sa loob ng 9 na buwan at kalaunan ay panganganak na may panganib na mawalan ng buhay. Ang panganganak ay simula pa lamang ng masalimuot at makabuluhang papel ng isang ina sa pagpapalaki ng pamilya sa buong buhay niya. Lahat tayo sa pangkalahatan ay sumasang-ayon na ang isang ina ay dapat na maging guro para sa kanyang mga anak. Ang mga ina ay dapat na pangaralan ang kanilang mga anak nang naaangkop sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na huwaran na magagawa niya para sa kanyang anak. Ang isang ina ang gagabay sa anak hanggang sa nasa tamang gulang na ito hanggang sa magkaroon sila ng mga buhay pag-ibig at sariling pamilya. Pero paano kung isang araw, ang anak na iyong inalagaan, pinalaki at prinotektahan ay siyang magtatapos ng iyong buhay? Sa panahon ngayon, maraming anak ang nakikipagtalo sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang unang love life. Ngunit isang problemadong British na dalagita ang labis na nagalit sa kanyang ina dahil di umano sa pangingialam sa buhay pag-ibig nito, kaya napagpasyahan niyang iligpit ang kanyang ina. Kung interesado ka sa ating kwento, samahan niyo akong alamin ang karumal-dumal na crime story ng magkasintahang Kim Edwards at Lucas Markham na binansagang Twilight Killers. Sa isang maliit na bayan sa Spalding, Lincolnshire, England, mga 2 oras mula sa London ay may isang ina na nagngangalang Elizabeth Edwards na may palayaw na Liz. Nakatira si Liz kasama ang kanyang 2 anak na babae na sina Kim na 14 na taon gulang at Katie na 13 taon gulang. Si Liz ay 2 beses nagpakasal. May anak itong babae sa unang asawa ngunit hindi niya kasama sa bahay ang anak. Ang kanyang pangalawang asawa ay si Peter Edwards na siyang ama ni Kim at Katie. Ngunit ang kanyang pangalawang kasal ay hindi natapos sa pinakamahusay na paraan. Siya ay dumanas ng pang-aabuso sa tahanan sa kamay ng kanyang marahas na asawa na inilarawan bilang isang adik sa droga at ang palabas ay nag-aangkin na gumugol siya ng oras sa iba't ibang mga kanlungan ng kababaihan. Ang kanyang anak na si Kim ay nakilala ang isang binatilyo na si Lucas Markham na nakatira lang sa kabilang kalye, malapit sa kanilang tahanan. Unang napansin ni Kim si Lucas noong September 2013 nang magkaroon siya ng problema dahil sa paghagis ng upuan sa tapat ng silid sa isang English class sa Sir John Gleed School sa Spalding kung saan nag-aaral ang 2 kabataan. Naging magkaibigan sila at inaya ni Lucas si Kim ng isang date sa pamamagitan ng Facebook noong May 23, 2015. Sila ay nagkamabutihan at naging magkasintahan. Sila ay malinaw na naging obsessed sa isa't isa at naging sexual ang relasyon. Malinaw din na sila ay naging obsessed sa pagtalakay ng pagpapakamatay kasama ang isa pang babae. Sa kabila nito, nang sinubukan ni Kim ang pagpapakamatay, si Lucas ang humingi ng tulong para sa kanya. Si Kim at Lucas ay parehong hindi masaya sa kani-kanilang tahanan. Si Kim ay nanirahan kasama ang kanyang inang si Liz at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Katie. Nagtataglay siya ng sama ng loob sa kanila at nagalit sa relasyon nilang dalawa. Naniniwala si Kim na mas pinapaboran ang kanyang nakababatang kapatid na si Katie kesa kanya. Noong 5 taon gulang siya, sinuntok siya ng kanyang ina sa mukha pagkatapos ng pagtatalo sa telebisyon. Parehong inalagaan at gumugol ng 4 na buwan sa isang foster family sina Kim at Katie bago bumalik sa kanilang ina. Lumaki si Kim sa paniniwalang hindi siya mahal ng kanyang ina. Noong 2013, inakusahan niya ang kanyang ina na sinubukan siyang sakalin na itinanggi naman ni Liz at Katie. Si Lucas naman ay nakatira sa tapat ng kalye ni Kim kasama ang kanyang tiyahin at mga kapatid. Tulad ni Kim, si Lucas ay nagkaroon ng problema sa pagkabata. Ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng isang marahas na relasyon na humantong sa pagkasira ng kanilang kasal at siya at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay kinuha sa foster care. Sa kalaunan ay lumipat sa kanyang tiyahin noong siya ay nasa 4 na taong gulang. Ang kanyang ina ay namatay mula sa kanser sa dugo noong siya ay 5 taon gulang at siya ay nagkaroon ng mahirap na relasyon sa kanyang ama na malakas uminom ng alak. Sa sandaling ang batang magkasintahan ay naging infatuated sa isa't isa,
Natakot ang nanay ni Kim na si Liz na sila ay masyadong bata para magkaroon ng isang sexual na relasyon at na ang lahat ng ubos na kalikasan ng pag-iibigan ay hindi malusog. Hinimok ng ina ni Kim na putulin ang kanilang relasyon at pinagbawalan si Lucas sa tahanan nila, ngunit ang magkasintahan ay pinilit pa rin magkita sa hardin. Inilarawan sina Kim at Lucas bilang isang time bomb na naghihintay na sumabog. Walang alinlangan dahil sa kanilang kalungkutan. Noong October 2015, tumakas sila sa bahay at natagpuan pagkalipas ng 6 na araw na natutulog sa isang tolda sa isang malapit na bayan. Pinigilan sila ni Liz na magkita, ngunit nagdulot ito ng higit na tensyon kay Kim at mas pinalalim ang relasyon ng mga batang magkasintahan. Kaya naman matindi na lang ang hinanakit ni Kim sa kanyang ina at pakiramdam niya na ang mundo ay laban sa relasyon nila ni Lucas. Pagkalipas ng ilang araw, muli nagkita sina Kim at Lucas at magkasamang nagpasya na patayin ang nanay ni Kim na si Elizabeth Edwards na 49 na taon gulang noon at nakababatang kapatid na si Katie Edwards, 13 taon gulang. Pinaplano ng dalawa kung ano ang nilalayon nilang gawin ng detalyado at ng kasunduan ay pareho silang magkikita sa bahay ni na Kim ng Lunes ng gabi, April 11, 2016. Kakatok siya sa bintana ng kwartong pinagsaluhan ni Kim at Katie at pagkatapos ay pupunta siya sa malapit na banyo upang buksan ang bintana at saka naman papasok si Lucas sa kanilang tahanan. Magdadala siya ng seleksyon ng mga kutsilyo at pamalit na damit na gagamitin pagkatapos ng pagpatay. Sa yugtong iyon, ang kasunduan ay si Lucas ang papatay sa ina ni Kim na si Liz at si Kim naman ang papatay sa kapatid niyang si Katie. Kasama sa planong ito na si Lucas ay maglalakad ng halos kalahating oras sa dilim mula sa kanyang bahay sa tabi ng Riles, aakyat sa bakod sa likod ng tahanan ng mga Edwards at aakyat sa isang solong palapag na extension sa likod ng bahay para marating ang kanyang kwarto. Noong Lunes na nga ng gabi, pumunta si Lucas sa bahay ni na Kim gaya ng pinlano. Ngunit nakatulog si Kim at di narinig si Lucas na kumakatok kaya umuwi na lang ang binata sa kanilang bahay at ibinalik ang mga kutsilyo sa lugar kung saan niya kinuha. Noong Martes, April 12 ay nagkita silang muli pagkatapos ng paaralan. Muli, tinalakay nila ang planong patayin ang ina at kapatid na babae ni Kim at pumayag na isakatuparan ang planong iyon kinagabihan. Kaya sa pangalawang pagkakataon, naglakad si Lucas papunta sa bahay ni na Kim. Ngunit eksaktong sumunod ang mga pangyayari sa parehong pattern tulad ng nangyari noong nakaraang gabi. Kinabukasan, Miyerkules April 13, 2016, nagkita sila sa pagtatapos ng araw ng paaralan na pag-usapan muli ang mga plano na kumpirma na nais pa rin nilang ituloy ang pagpatay at isinaayos na gawin iyon ng gabing iyon. Sa ito ang ikatlong pagkakataon, binagtas ni Lucas ang parehong ruta. Ngunit at sa pagkakataong ito na natiling gising si Kim kaya gaya ng nakaayos, nang marinig niya ang katok pumasok siya sa banyo, binuksan ang bintana at pinapasok siya. Inalis niya ang mga bagay mula sa pasimano upang bigyan siya ng madali at tahimik na pag-access. Pagdating sa loob ng bahay, binuklat nila ang kanyang backpack at inilabas ang 4 na kutsilyong napili niya at nagdala sa kanya na nakabalot sa loob ng kanyang palitan ng damit. Hinawakan ni Kim ang isa sa mga kutsilyo upang mapili ang sandata na gagamitin niya sa pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagkaroon sila ng karagdagang pag-uusap. Sumasang-ayon muli na nais na nilang ituloy ang kanilang planong patayin ang kanyang ina at kapatid, ngunit umurong si Kim at sinabing hindi niya kayang patayin ang kanyang nakababatang kapatid, kaya napagkasunduan na si Lucas na lang ang papatay sa kanila. Sa oras na ito, nabuo ang plano upang isama ang desisyon na magiging parehong biktima sa kanilang mga lalamunan sa pamamagitan ng kanilang mga voice box upang pigilan sila sa pag-iyak. Habang nanatili si Kim sa banyo, pumasok si Lucas sa silid ng ina ni Kim at sinaksak ito sa lalamunan. Para sa bahagi ng oras, itinulak ni Lucas si Elizabeth sa kama at lumuhod sa tabi at sa kanya sinaksak sa lalamunan. Narinig ni Kim ang mga tunog ng kanyang ina na nagpupumiglas at nagbubulungan habang naganap ang pagpatay, kaya pumasok siya sa kwarto at nakita si Lucas na may unan sa ulo ng kanyang ina. May mga tumalsik na dugo sa dingding, sa kama at sa sahig. Tiningnan ni Lucas ang pulso ng kawawang ina at kinumpirma ang kamatayan nito.
Pagkatapos ay pumasok muli si Kim sa banyo, habang si Lucas naman ay pumasok sa kwarto ng nakababatang kapatid na babae at pinatay din siya. Mula sa posisyon ng kanyang katawan ito ay lumitaw na baka sinubukan ni Katie na makatakas at lumayo sa papatay sa kanya. Kalaunan ay tinakpan ni Kim ng kumot ang mukha ng kanyang kapatid dahil hindi niya nagustuhan ang amoy ng dugo. Sa resulta ng pamamaslang, sabay na naligo ang dalawa at nagpalit ng malinis na damit. Kinuha nila ang kutsyon mula sa higaan ni Kim, na kinabibilangan ng pagbabalik sa silid kung saan nakahiga ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at dinala ito pababa sa sala. Sa paglipas ng susunod na 36 na oras, nanood sila ng mga pelikulang Twilight, nagsex na parang wala silang krimen na ginawa at naglagay ng inumin mula sa shed sa mesa sa kusina. Ang magkasintahan ay nagplano na kitilin ang kanilang sariling buhay pagkatapos ng pagpatay. Ngunit nagbago ang isip ni Kim at hindi nila itinuloy ang pagpapakamatay. Si Lucas ay iniulat na nawawala ng kanyang tiyahin at noong April 14, 2016, sila ay parehong naiulat na nawawala ng kanilang mga paaralan. 2 beses na binisita ang bahay ni Kim noong araw na iyon ng tiyahin ni Lucas at minsan ng isang pulis. Nasa loob lang silang dalawa pero walang nakuhang tugon mula sa alinman sa mga pagbisitang iyon. Bumalik ang pulis sa address sa susunod na umaga, at muli ay walang tugon na nakuha mula kina Kim at Lucas. Ngunit narinig niya ang isang tahol ng aso mula sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nagtanong ang pulis sa lugar kung saan nagtrabaho si Liz pati sa paaralan, ngunit sinabi sa kanya na walang kontak sa alinman sa pamilyang Edwards mula noong April 13. Kaya sa tanghali, bumalik ang mga pulis sa address at sa pilitang pumasok sa harap ng bintana sa sala at natagpuan sina Kim at Lucas na nakahiga sa kutson. Tinanong si Kim Edwards kung nasaan ang kanyang ina, sumagot na nasa itaas ng bahay ang kanyang ina. Tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanyang ina at si Lucas ang sumagot ng bakit hindi mo puntahan at tignan. Umakyat ang mga opisyal at natagpuan ang bangkay ng mag-ina, kung saan parehong inaresto sina Kim at Lucas. Ang parehong mga katawan ay sinuri ng pathologist. 8 matinding pinsala sa puwersa ang natagpuan sa katawan ni Elizabeth Edwards. 5 sa mga ito ay nasa kanyang mga kamay, na nagmumungkahi na siya ay maaaring sinusubukang iwasan ang pumatay sa kanya o ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang natitirang sharp force injuries ay mga saksak, 1 sa kanyang kanang balikat at 2 sa kanyang lieg. Ang mga saksak sa lieg ay nagresulta sa mga pinsala sa kanyang panloob na jugular veins at halos naputol na ang isa sa kanyang windpipe. Ang sanhi ng kamatayan ay ang saksak at mga sugat sa lieg. Ang mga pinsala ay hindi agad nakamamatay at nagkaroon ng katibayan na siya ay nakaligtas sa loob ng maikling panahon matapos siyang mapahamak. Ang antas ng puwersa na ginamit ay inilarawan bilang banayad dahil ang mga bakas ng mga sugat ay hindi dumaan sa anumang tissue ng buto. Sa katawan naman ni Katie, mayroong 2 saksak sa lieg at isa dito ay pumasok sa kaliwang bahagi na nagreresulta sa isang maliit na depekto sa loob ng kanang vertical artery na nagdulot ng katamtamang dami ng pagdurugo. Ngunit hindi sapat ang dami na kompromiso ang kanyang daloy ng dugo sa utak upang maging ang tanging sanhi ng kamatayan. Dahil ang kanyang katawan ay natagpuang may unan sa kanyang mukha, na humantong sa konklusyon na siya ay namatay dahil sa isang pagdurugo mula sa isang saksak sa lieg at suffocation. Ang katotohanan na nagkaroon ng pinsala sa isa sa vertebra ay nagmungkahi ng paggamit ng matinding puwersa. Sa kwarto ni Katie ay nakakita ang pulis ng isang tala. Ang tala ay isinulat ni Lucas at Kim, at ito ay isang ibinahaging tala ng pagpapakamatay. Nagsalita sila tungkol sa kung paano nila gustong makremate at magkalat ang kanilang mga abo. Natagpuan din ang backpack ni Lucas sa silid. Sa loob, nakita ng mga pulis ang mga kutsilyo at dugo ang damit. May nakita ring dugo ang kutsilyo na ginamit sa pagpatay sa silid na naiwan. Ang kutsilyong ginamit sa mga pagpatay ay isang kitchen knife na may itim na hawakan na may 20 sentimetro na talim. Sina Kim at Lucas ay parehong inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya. Sa mga unang 2 panayam, si Lucas Markham ay tumangging magkomento, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng isang inihandang pahayag kung saan inamin niya ang pagpatay sa mga biktima.
Inilarawan niya ang pagpatay kay Ginang Elizabeth Edwards na sa panahon ng pag-atake. Siya ay nagpumiglas at kinalmot ang kanyang mukha, likod at puwetan. Pagkatapos ng mga 3 minuto, huminto siya sa pagpupumiglas at nanghina. Bumaba siya sa kama at kinuha ang kutsilyo, saka naman lumabas si Kim at kinumpirma kung patay na ang kanyang ina. Pagkatapos noon, bumalik si Kim sa banyo at pagkatapos ay pumasok naman siya sa silid ng nakababatang kapatid ni Kim. Si Katie ay nakahiga sa kanyang likod, ang kanyang ulo ay nakatagilid. Yumuko siya at itinulak ang kutsilyo sa lalamunan ni Katie at kumuha ng unan at itinakip sa mukha niya. Hindi siya nagpupumiglas ngunit ang kanyang mga braso ay nahihirapan at kumikibot. Tinanong siya ng pulis kung masaya ba siya dahil patay na sila at sinabi niyang oo at hindi. Sinabi rin niya na walang natutuwa sa kamatayan, ngunit gusto nila ni Kim na patayin sila at naunawaan niya ang kanyang ginawa. Sa unang panayam naman kay Kim Edwards, sinabi niya na dinaluhan siya ng kanyang kasintahang si Lucas sa kanilang tirahan bilang nakatakda ng patayin ang kanyang ina. Papatayin niya sana ang kanyang kapatid pero wala siyang lakas na pag-iisip para gawin iyon. Kaya pumayag si Lucas na gawin ito. Kinuha niya ang isang malaking kutsilyo at pumasok sa silid ng kanyang ina, kung saan sinaksak niya ito sa liig. Nakarinig siya ng mga ingay, kaya lumabas siya ng banyo at pumasok sa kwarto kung saan nakita niya si Lucas na may unan sa mukha ng kanyang ina. Pagkatapos ng mga 10 minuto, tiningnan ni Lucas ang pulso at sinabing patay na ang kanyang ina. Habang siya naman ay bumalik sa banyo, pagkatapos ay pumasok si Lucas sa kwarto ng kanyang kapatid. Nagpatuloy si Lucas sa pagpatay sa kanyang kapatid na babae, kahit na hindi niya nakita ito. Sinabi ni Kim na ang plano ay nabuo dahil sa kanya, dahil sinabi sa kanya ng inang si Liz na magiging katulad siya ng kanyang ama na ikinagalit nito at nagtapat siya kay Lucas. Sa pangalawang panayam, kinumpirma ni Kim na alam niyang paparating na si Lucas upang patayin ang kanyang ina at kapatid na babae. Gusto niyang patayin ang mga ito noon pa man dahil naramdaman niya na mula pa noong bata pa siya pinapaboran na ng kanyang ina ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pakiramdam niya ay naiiwan siya at nalulumbay. Si Lucas ang unang taong talagang nakikinig sa kanya at hindi niya gustong makita na siya ay nalulumbay. Ayaw niyang ma-overdose dahil hindi niya matiis ang amoy ng alak. Sa oras ng mga pagpatay, si Lucas Markham ay 14 na taon at 8 buwan gulang. Ang isang ulat, bago ang pangungusap ay nagsiwalat na ganap niyang nilayon na patayin ang dalawang mga biktima, at ang kanyang relasyon kay Kim Edwards ay malinaw na isang kritikal na kadahilanan. Inilarawan niya na sa simula ng kanyang relasyon sa kanya, nadama niya na kailangan at gusto niya, na siya namang nakabuo ng pangangailangan para sa kanya na protektahan siya mula sa anumang pinaghihinalaang banta. Sa tangkang pagpapakamatay ni Kim 3 linggo bago ang pagkakasala, kapag ginawa ang pagpatay, mayroon siyang pakiramdam ng katahimikan at kaligayahang nakapalibot sa paniniwalang pinoprotektahan niya si Kim. Kapag tinanong tungkol sa kanyang mga damdamin at iniisip tungkol sa kanyang mga aksyon pagkatapos niyang gawin ang oras upang pag-isipan ang mga ito, ipinahiwatig niya ang limitadong pagsisisi. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal bilang hindi nakakonekta sa kanyang mga aksyon. Wala siyang ipinakitang empatiya sa pamilya ng mga biktima na nagpapakita bilang paggalit sa ilan sa kanila. Ang kanyang tiyahin ay patuloy na nag-aalaga sa kanya, ngunit nagpupumilit na may kaugnayan sa kanyang pag-uugali at sa pagtanggap sa mga pagkakasala na kanyang nagawa. Siya ay nagkaroon ng isang mahirap na relasyon sa kanyang ama sa nakaraan, bagamat nadama niya na ito ay bumuti pagkatapos ng mga pagkakasala. Noong April 17, 2016, sina Kim Edwards at Lucas Markham ay parehong kinasuhan ng 2 bilang ng pagpatay. At noong April 18, pareho silang lumitaw sa Lincoln Crown Court. Itinakda ang paglilitis para sa October 2016. Habang humaharap sila sa korte, nakangiti sina Lucas at Kim sa isa't isa. Bago ang kanyang paglilitis, umamin si Lucas na nagkasala at kinuha ito ni Kim bilang tanda ng pagkakanulo. Sinubukan din ni Kim na umamin ng pagkakasala, ngunit sinubukan niyang umamin ng pagkakasala sa pagpatay ng tao dahil sa pinaliit na kapasidad. Sinabi ni Kim na mayroon siyang sakit sa pag-iisip noong panahong iyon at kinokontrol siya ni Lucas sa mga pagpatay.
Sa panahon ng paglilitis, napag-alaman ng hurado na hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi si Kim. Sinabi ng prosekusyon na si Kim ang utak at minamanipula si Lucas sa paggawa ng mga pagpatay na ito para sa kanya. Ang depensa ni Kim ay nagsabi na siya ay nagdurusa sa isang karamdaman na nagresulta sa relasyon nila ng kanyang ina. Noong August 26, 2016, ang ebidensya ng psikiatriko ay isinulong bilang suporta sa bahagyang pagtatanggol ng pinaliit na responsibilidad. Ang mga kumakatawan kay Kim Edwards ay umasa sa mga pananaw para sa mga paglilitis sa pamilya na naglalarawan sa masamang kalagayan ng pamilya na mayroon siya at tiniis, kabilang ang karahasan sa tahanan na kanyang nasaksihan at kung saan siya napunta. Si Kim Edwards ay nagkaroon ng isang adjustment disorder laban sa isang background ng malubhang problema sa attachment. Nang makita ang psikolohikal na pagtatasa, ang paglalarawan kay Kim Edwards bilang isang tao na mahina sa damdamin at nagkaroon ng malaking problema sa attachment sa kanyang ina. Sinuportahan nito ang kanyang mga diagnosis at konklusyon na una niyang ipinahayag na, sa balanse ng probabilidad, ang sakit sa pag-iisip ni Kim ay lubhang nakapinsala sa kanyang kakayahang bumuo ng isang makatuwirang paghuhusga, gumamit ng pagpipigil sa sarili at nagbigay ng paliwanag sa kanyang mga kilos at mga pagkukulang sa paggawa at pagiging isang partido sa pagpatay. Bilang tugon, noong September 22, 2016, napagpasyahan na si Kim ay hindi naghihirap mula sa isang abnormalidad ng paggana ng pag-iisip na dulot ng isang kinikilalang kondisyong medikal at sa makatuwid ay hindi nagkaroon ng pagtatanggol sa pagpatay ng patayan sa mga batayan nang nabawasan ang responsibilidad. Ang dynamics ng pamilya ay ginalugad at ang kanyang attachment, ang mga paghihirap sa kanyang ina ay napansin. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari na humahantong sa mga pagpatay sa kanyang ina at kapatid na babae, na tinatanggap na ito ay magkasamang binalak at siya ay hindi pinilit na sumama dito sa anumang paraan. Nakita niya ang kanyang ina bilang pangunahing problema sa kanyang buhay at nasasabi tungkol sa pag-iisip na patayin siya at nanatiling natutuwa sa kamatayan ng ina. Bagamat nakaramdam siya ng sama ng loob sa pagkamatay ng kanyang kapatid at nangungulila sa kanya. Hindi tinanggap ni Kim na ang pagkawala ng kanyang mga gamit ay nagdulot ng matinding stress reaction na naging isang adjustment disorder. Kung siya ay naghihirap mula sa ganoong kaguluhan, hindi na siya magpapatuloy na magpahayag ng kasiyahan na patay na ang kanyang ina. Sa kaganapan, ang parehong mga psychiatrist ay nagbigay ng ebidensya at tinanggihan ng hurado ang pagtatasa ng pagtatanggol ng psychiatric na posisyon at hinahatulan ng pagpatay. Noong October 25, 2016, nilinaw din ng ulat, bago ang pangungusap na ginawa ni Kim Edwards na hindi pinagsisisihan ang nangyari at nakadama ng kaginhawaan na ang mga pagkakasala ay ginawa. Siya ay may pananaw na siya ay emosyonal na inabuso ng kanyang ina at dahil dito, walang pagsisisi o panghihinayang sa nangyari sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na mayroon siyang kaunting panghihinayang sa kanyang kapatid dahil bata pa ito at hindi karapat-dapat mamatay. Gayunpaman, sa panahon ng indeks na pagkakasala, gusto niyang patayin ang kanyang kapatid na babae dahil nakaramdam siya ng galit sa kanya. Habang malinaw na mayroon siyang itinakda upang patayin ang kanyang ina at kapatid na babae at binalak ito hanggang sa huling detalye. Ang layunin ng pagpapakamatay pagkatapos ay tila walang katulad na antas ng pagpaplano. Siya ay nagpahayag ng walang emosyonal na reaksyon sa kanyang nakabinbing pangungusap. Ito ang kanyang pananaw na gumawa ng matalinong desisyon at hindi pinilit dito at sa makatuwid, haharapin ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Si Kim ay ipinakita bilang kalmado at palakaibigan, ngunit nahihirapan siyang i-regulate ang nararamdaman. Malinaw na wala siyang empatiya sa kanyang mga biktima sa paggalang na iminungkahi ng ebidensya na siya ay may matinding puot. Mukhang natutuwa siya sa atensyong natatanggap niya mula sa isang bilang ng mga profesional at nagmungkahi sa hinaharap na magsulat ng isang libro ng kanyang buhay. Iminungkahi nito na mayroon siyang hindi naaangkop na antas ng pagpapahalaga sa sarili at nakadama din ng katwiran sa pinsalang na idulot niya sa kanyang ina at kapatid na babae na sa tingin niya ay nagkasala sa kanya. Siya ay ipinakita bilang isang mataas na panganib na seryoso ng pinsala sa loob ng komunidad dahil sa kalikasan, pagpaplano at kawalan ng pagsisisi para sa indeks na pagkakasala.
May potensyal para sa kanya na magplano at magsagawa ng pinsala sa hinaharap kung siya ay nakipaglaban sa ilang mga aspeto ng kanyang buhay. Siya ay tinasa bilang isang mababang panganib ng muling pagkakasala. Kasama sa pagpapagaan ang kanyang edad, at kung ano ang inilarawan bilang limitadong ebidensya ng patuloy na emosyonal na trauma sa kanyang pagkabata at kabataan. Noong October 11, 2016, nag-deliberate ang hurado sa loob ng 5 oras. At noong November 2016, si Kim ay napatunayang nagkasala ng parehong pagpatay at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong kasama si Lucas na umamin ng guilty bago ang paglilitis. Parehong naghain ng apela sina Lucas at Kim. Noong 2017, ay pinababa ang kanilang mga sentensya sa hindi bababa sa 20 taon bawat isa, ngunit binawasan ng mga hukom ang mga sentensya sa 17 at kalahating taon kung saan magiging karapat-dapat sila para sa parol. May posibilidad na mapalaya sila sa edad na 32. Ang magkasintahan ay kabilang sa mga pinakabatang double murderer sa United Kingdom. Ang mga pagsusuri ng pulisya ay hindi natagpuan ang alinman sa mga mamamatay tao na nagdurusa sa isang kinikilalang sakit sa pag-iisip, ngunit nagpakita si Kim ng mga palatandaan ng isang personality disorder na hindi maaaring masuri hanggang sa siya ay umabot sa 18 taon gulang. Ang mga bata at kabataan na kinasuhan ng mga krimen ay karaniwang binibigyan ng proteksyon ng mga paghihigpit sa pag-uulat na pumipigil sa kanilang pagkakakilanlan na may publish hanggang sa umabot sila sa edad na 18. Gayunpaman, maaaring tanggalin ng hukuman ang paghihigpit na ito kung ito ay para sa interes ng hustisya na gawin ito o ang epekto ng paghihigpit ay magpataw ng isang malaki at hindi makatwirang paghihigpit sa pag-uulat ng mga paglilitis at ito ay para sa pampublikong interes na tanggalin o i-relax ang paghihigpit na iyon. Sa ilalim ng alinmang probisyon ang hukuman ay dapat isaalang-alang ang kapakanan ng bata o kabataan kung kanino naugnay ang paghihigpit sa pag-uulat. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.